Di ko alam saan sisimulan kapag pabinitawan, makakalimutan. Sana naman mapagbigyan ng kahit konting oras para magpaalam. Sana maintindihan. Di ko pa yata kayang hindi ka na makita pagising sa umaga. Ikaw lang naman ang hanap, ikaw lang ang pinangarap noon. Paano na ngayon? Paano tanggaping wala ka na? Paano at saan magsisimula? Kung nasan ka man, sana mapakinggan ang aking panalangin na ika'y mahagkan ng kahit saglit, ng ilang sandali. O saan kukuha ng lakas kung ikaw ang dahilan? Di ko maintindihan. Di ko pa yata kaya hindi ka na makita pagising sa umaga. Ikaw lang naman ang hanap, ikaw lang ang pinangarap noon. Paano na ngayon? Paano tanggaping wala ka na? Paano at saan magsisimula? Kahit di pa yata kayang hindi ka na makita babangon sa umaga, hindi ko pa man makuha, mahahanap. So on behalf of the Ibero Islas family, nagpapasalamat po kami kayo narito at dinadamayan niyo kami sa aming pamumulila sa pagyaw ng aking inay Puten. Si Inay po ay yumao noong March 14. Iniwanan niya po ang kanyang 6 na anak, si Ernesto, Marcelino, Edilberta, Leonardo, na nasa Canada po ngayon, si Paz, asawa ko, at si Ruel. 6 po sila magkakapatid. Biniyayaan po sila ng apo, 17 po ang kanyang apo. At kanyang apo po ay meron na po siyang apo sa tuhod, 13 po sila. Napakaraming generations po, 4 na generation ang mag-iingat ng kanyang alaala na iniwan sa aming lahat, sa ating lahat. Inay, pinapangako namin na iyong mga alala ay lalagi sa aming mga puso at isipan para parati namin kayong kasama. Napakasakit po mawala ng isang minamahal sa buhay. Ang inay po ay huwaran po siya ng pagiging mapagmahal. Huwaran po siya ng pagiging magpakumbaba. At huwaran po siya ng matapat
tapat na paglilingkod at panalangin sa Panginoon. Yun po ang kanyang naging legacy sa aming lahat. Na sana po ay huwag po kayong mag-aalala. Gagawin po namin lahat ang pinakita nyo at itinuro sa amin lahat. Mother, sana matapos na ang iyong sakripisyo at kung ano ang pagkakamali na gawa namin, pasensya na po. Maraming salamat. Nagsasalita ang guwapo nga. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at kami ginamayan ninyo sa aming dalamati. Tuwang-tuwa po ang inay. Tuwang-tuwa ko lang po. Tuwarang galing. Katulad po ng nasabi ng aking bayaw, si Titi po, asawa po ng aking kapatid, ay napakasaya namin. Siguro naman ay masaya-masaya rin ng inay. Sa lahat ng dumalo ay labis ang aking pasasalamat at magandang gabi sa inyo lahat. Maganda ka pa rin sa gabi ito. At bago po sa lahat, ako po ay si Edelberta, Eldeng, Nene, ang dami po pong palayaw. So, ako po ang pinakamatanda sa babae, dalawa lang po kami, ako at saka si Paz. So, ang nanay ko po ay nakasama namin ng mahabang panahon, mga siguro simula nang siya dumating sa Canada 1986 at nagpalipat-lipat po siya sa aming mga kapatid. Meron kaming buwan ng schedule kung sinong mag-aalaga nitong huling panahon ng kanyang pagkakasakit. Ang mga apo po niya, tumulong lahat para mag-schedule, araw at gabi. May kanya-kanya kaming term para siya ay alagaan at alam ko namang siya ay masaya at nabigyan namin siya ng magandang buhay sa Canada. Dahil napakasaya po ng nanay ko, mahilig po yung sumali sa mga tungis, kumukuha pati yung mga apo niya, binibigyan ng puhunan para lang siya may makalaro. Napakamasayahin po ng nanay ko. Lahat halos po ng apo niya, sana ang nagpalaki. So, Inay, nagpapasalamat kaming lahat ng mga anak mo. Sana papatawad mo rin po kami kung meron kaming nagawang hindi maganda dahil pag minsan makulit ka rin eh. So, at least naman, nabigyan mo kami ng magandang example na pwede namin ipamana sa aming mga anak. Ang iyong pagiging masayahin, mapagbigay, at laging nananalangin. Yun ang importante. Dapat po lagi tayo magpasalamat kay Lord at nandito tayo lahat at nagkakatipon-tipon kahit sa konting ang tipon po natin ngayon ay ibang dahilan. Hindi po yung pagsasaya, pero sabi po nila dapat daw magsaya ng ganito pagka may namatayan dahil yun lang po ang pagkakataon na masabi natin sa kanila, sa mga tao, ang magandang karanasan ng ating mga magulang. Kaya po sa lahat ng nandito, inire-request ko lang po yung mga katabi nyo, kung kayo yung mga nanay, mga anak, huwag niyo pong patatagalin ang pagsasabi sa kanila na, Inay, mahal na mahal kita. At kahit po yung mga anak, lagi niyo sasabihin na, Inay, huwag kang mag-alala dahil magiging example kami ng mga darating na generation. Please, ihag niyo po ang inyong mga katabi, ang inyong nanay. Huwag niyo lang pa, tatagalin pa. Every day hindi natin alam kung hanggang kailan lang sa katabi natin. Ngayon po naranasan ko yung sakalang ko malalaman na ang kahalagahan ng isang tao pag sa'yo nawala na. So, Inay, again, nagpapasalamat ako. Ako'y binigyan mo ng
pitong tatlong taon dito sa mundo dahil 73 years old na po ako. So, again, salamat din po sa inyong pagdalo at pasensya na po kayo kung may mga pagkukulang din kami, kung meron kaming hindi na ibigay sa inyong sa araw ito. Kaya lang magpasalamat po lagi tayo sa Panginoon at sa inyong mga magulang at mga kapatid. Thank you again. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang pangalan ko po ay si Paz, ang bunsong babaeng anak ni Mother. Papasalamat po ako at nandito kayo lahat at na-witness nyo ang mga patnubay ng aking mga kapatid, kung gaano ang mother ko nung nabubuhay pa siya ay masayahin, matulungin, at if there's a mother that is a role model, my mother is one of them. My mother is my first girlfriend, my last girlfriend. Marami ko siyang naitulong sa pamilya ko, pag-aalaga sa mga anak ko. Masasabi ko na mahirap mawala ng magulang. Kaya sabi po ng kapatid ko, habang nabubuhay pa ang magulang nyo, nasa sa tabi nyo, kahit makulit, kahit mali-mali ang ginagawa, huwag nyo pong sisigawan. Dahil talagang ganun pag tumatanda ng magulang, nagkakamali, pero hindi po sila, kahit po sigawan nyo siya, hindi po sila sisigaw sa inyo. Mapagmahal po ang magulang. Kaya habang nabubuhay ang magulang nyo, lagi nyo mamahalin at sasabihin na, "Inay, mahal ko kayo." Kasi pag nawala na po siya, wala na kayong sasabihan ng, "Nay, nasaan ka? Mahal kita." Kasi si mother po yan, kahit araw-araw po, pagigising niya sa umaga, sisilip yan sa kwarto namin. Titingnan kung nandun kami, kung dumating kami, o kaya sa gabi, yan, mag-iintay yan. Titingnan kung nandun pa kami. Si mother po masayahin yan. Yung mga, basta may makita mga Pilipino, lalapit yan kahit hindi kilala. Sabihin, "Ay, Pilipino ka ga?" Kaya lahat, ang dami niyang kaibigan. Meron po kaming naging kaibigan sa Baltimore. Nakita niyo yung isang matanda. Sabi niya, "Pilipino ka, ano?" Yun, simula po nun, siguro po mga 20 years na, naging kaibigan ni mother, na ang pamilya niya naging kaibigan na namin. Ganun po ang nanay ko. Pag sumakay dito po sa Pilipinas, pag sumakay po yan sa sasakyan, wala po kilala. Pagbaba po, kilala lang lahat. Hindi po mahihayin ng nanay ko at lahat po ay kinakausap niya. Lahat ng may problema, tinutulungan niya. Madasalin at lagi po yan bago matulog, pagkagising, hawak ng Bible at nagdarasal. Ngayon, ang masasabi ko, wala na si inay, wala nang magpapaalala sa akin, wala nang hihilot pag masakit ang likod ko, pag masakit ang ulo ko, wala na si inay. Wala na rin magpapaalala na, "Ano ba naman yan? Kain ka ng kain, tumataba ka." Namimiss ko rin yun. Wala na rin pagkatapos kong maglaba ay magtitiklop ng mga damit namin. Wala na rin magluluto. Hindi ko na rin matitikman ang paborito niyang dinuguan at lumpia. Kaya mother, I love you forever. I will remember all the things you did for me. And for all of you, you're lucky if you have your mother with you and to say, "I love you" every day. Thank you. Magandang gabi po sa inyo lahat. Papasalamat din ako sa inyo sa inyong pagdalo. Talaga po mahirap ang mawala na pakiramdam ko po. Wala
isang na parating na nandiyan siya. Ano man ang aking mga kailangan, laging nandun siya. Nay, alam ko, papasalamat ako sa inyo na pinigyan mo ng gabay ang aking mga anak. Ikaw ang nagturo sa kanila ng pagmamahal. Nalagaan mo siya. Natuto ang mga anak ko na magmahal. Masakit. Masakit ang mumula ng ina. Wala nang aakap sa akin. Wala nang maglalambing sa akin. Laging nandyan siya kung ano man ang kakailangan para sa akin. Ito po ang mga member. Masasabi ko sa iyo, maraming salamat na naalala ko kung paano ang dakilang ina magmahal sa kanyang anak. Nung ako'y maliit pa po, masasabi ko lang sa inyo, noong kapanahonan din ho namin, isa din ho kaming mahirap, isang kahit, isang tuka. Talagang matyaga ang aming mother kung paano siya maghanap buhay, maglako ng isda, para lang may ipakain kami. At sa hapon naman, pagbabalik siya ng along, magkakayod ng niyog, magluluto ng mantika para lang ibenta. Ganoon ang nakikita ko sa kanya. Iniiwanan niya ako ng pagkain para lang siya makapagtrabaho. Hanggang sa makita niya ako na naiinggit ako dahil wala akong, ang lahat ng mga kalaro ko may mga bike, na gano'n na, nadama ko ang pagmamahal ng isang ina. Nakita niya at nilapitan ako, sabi niya, anak, ibibili kita ng bike sa next week. At kahit wala siyang pera, talagang sinabi niya yun sa akin, pinagtagaan niya. At yun lang hindi ko malilimutan sa akin yun. Hanggang sa sinamahan niya ako, nakita ko ang kanyang wallet. Ang wallet lang niya ay 90 pesos. Ang pambili ng bike ko ay mga 85. Nakita ko wala na siyang pera. Pero dahil sa pagmamahal niya sa akin, binili pa rin niya. Matupad lang niya na maging maligaya ako. At talagang hindi ko malimutan ang pagmamahal na ginawa niya sa akin. Maraming salamat, Nay. Kahit na wala kami makain, basta may bigyan lang ng kaligayahan ng anak niya. At yun ay pinanatili niya hanggang sa kami magsama. Lahat ng aking mga anak, inalagaan niya. Maraming salamat. Kaya hindi ko kayo malilimutan. Kaya tama yung sinasabi sa inyo ng aking mga kapatid. Mahalin ninyo ang inyong mga ina. Mahal na mahal ko kayo na ipaalam. Yung sinabi ni Jay para sa inyo. Si Jay po yung panganay kong anak. Nag-usap-usap po silang lahat ng apo. Apo ni nanay. At pinakinggan ko po yung mga istorya at pinakinggan po nila yung mga istorya at alaala nila sa nanay nila. Ito po ang sangkop ng mga boses ng mga apo ni nanay na sinabi ng mga apo niya. Ang pamagat po nito ay iba na. Iba na ang paglasa ng pagkain. Ngayon nawala ka na. Iba na ang pagbalot ng lumpia at pagtanggal ng tinik sa isda. Iba na ang simoy ng hangin at paggising sa umaga. Kahit ang pagtimpla ng kape at paghihiwa ng mangga. Iba na ang pagtulog at pag-aalaga ng mga bata. Ngayon hindi ko na maririnig ang hakbang ng iyong paa. Iba na ang paglinis at pag-iktiklop ng mga damit. Iba na ang paghayin at lakas ng aming pag-ibig. Iba na ang pinapanood kasi hindi ko na kayo makikita at maglalaro
maglalaro ng Blue Jays. Sayang, hindi ko na kayo makakasama. Iba na ang paglalaro at hawak ng baraha. Iba na ang panalo, talo kasi wala ka na, nanay. Iba na ang mga Christmas at ang birthday sa buffet. Hindi na marinig, let's eat, oh wait, nanay has to pray. Iba na ang pagtingin sa cellphone, naghihintay kayong tumawag, humihi ng driver, gusto ko po kayong makausap. Kailangan ko po kayo pag may sakit at nahulog. Parati niyo po kaming pinagpipray, parating hinihilot. Iba ang tawag namin, iba na ang tawa namin, hindi na kay lakas. Ang sakit ng aming damdamin, pahingin po sa inyo ng lakas. Iba na talaga ang lahat ng buhay namin. Iba na, wala na ang nanay namin. Ito po yung sinabi ng mga apo ni Nanay Putin. Salamat po. Hi everyone, my name is Jessica Reyes. I am one of the daughters of Ruel Reyes and Josephine Reyes, also known as in Canada, Nanay's Paborito Apo. And that's because Nanay and I were very close. Ever since we were little, I used to go to church with her. She babysat me and my 3 other siblings. Julianne, she's here. My brother, older brother, Justin, and younger brother, Joel. There was 4 of us. Every time we were at school, my parents were working, Nanay always had food ready, and she'd always say, kain na, after school. I learned a little bit of Tagalog through Nanay. I was born in Canada, so we didn't really speak Tagalog as much. My siblings also didn't speak, so Nanay always taught me a little bit on how to speak. A lot of the times, Nanay would always be singing, dancing, praying. She always talked about the Philippines, always wanted us to come here. So our first time here was her 90th birthday, so you probably saw most of us here, which was good. Yeah, today is going to be a very difficult day, tomorrow especially. We came all the way down here because we know that Nanay would have wanted us to be here for her last day, but also a celebration of her life. And I want to thank everyone here. There's so many of you guys, and I didn't know that a church like this is going to be open 24 hours to say hi to Nanay, say all your blessings and thank yous. So thank you all for being here. And I know that Nanay is now in heaven rejoicing and looking over all of us here, especially obviously her kids who have done a lot, all our titas and titos. And yeah, thank you everyone for coming today. Magandang gabi po sa inyong lahat. Una ay sa ating Panginoon at ako po'y nagpapasalamat sa inay at siya po ay nakauwi. At nagpapasalamat din po sa inyong lahat at kayo nakandito. Napakabuti po ng inay. Wala po akong masasabi na ako'y 7 taon nakapisan, hindi kami nag-aaway. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa aking biyanan at ako'y binigyan ng mabait na asawa. At kami po ay mag-50 years na taong kasal. Hindi kami nagkakahiwala, hindi kami nagkakagalit. Kaya ako'y nagpapasalamat po sa Panginoon at ako'y binigyan ng mabait na asawa. Ang po at
kami nakadalo dito sa ano na ginagawa. Salamat po sa Panginoon at ako'y binigyan pa ng lakas ng katawan. Na kahit po kami ay 50 years ng kasal, ang sabi ko ng aking mga kapatid, uy, ano bang iyong maintenance? Aba, edi prayer kay Lord. Yun ang aking maintenance yun sa aking buhay. Napakabuti mo ng Panginoon. Kaya kayong mga lahat dito, mahalin ninyo ang inyong magulang upang bumaba ang inyong buhay. Napakabuti talaga ng Panginoon. Sa edad kong ito, ay ako ay 72 years old na. Hindi ako nagkakasakit. Wala akong maintenance. Ang panalangin sa atin ay napakabuti talaga naman. Marami po salamat sa inyong lahat. At napakabuti ng Diyos. Gusto ko lang po magpasalamat sa inyong nanay sa mga tulong mo sa amin mula hanggang ngayon. Maraming salamat din po sa mga kasal, dalawin sa inyong mga anak. Isang hindi ko nalimutan sa kanya. Isang linggo siya tumira sa amin. May sakit ako ng katabi ko siya. Inuupo ako, hinimot ako. Sarap maghilot. Oo, sarap maghilot. Tapos, walang beses yun. Ay, bumalik ako kasi kasama ang kanyang kasama. So, ngayon manay, alam mo na sa akin. Maraming po salamat sa pag-aalaga nila sa anak ko. Wala po akong masasabi sa inyo. Sabi ko, pag pumunta ko naman ng Andalusia, nakakahinga ko. Isip ko lang sa Pilipinas ang dami ng kalas, ang dami ng tao. Sa dami ko ng Pilipino, gusto ko makapunta dito sa Canada para makita lang ang Canada ito. Sa po, nakakarayo ko, pinilip ko, nalitin ako. There's no other home that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me across the lonely road that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp on my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone.
Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuting Diyos na sa akin ay nagmamahal. Didn't know today would be our last, or that I'd have to say goodbye to you so fast. I'm so numb I can't feel anymore. I'm praying you just walk back through that door and tell me that I was only dreaming. You're not really gone as long as I believe. There will be another
only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight. Always made my troubles feel so small, and you were always there to catch me when I'd fall. In a world where heroes come and go, well, God just took the only one I know. So I'll hold you as close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight.